Hello, what's up mga pare ko? Ito po yung episode 2 natin dito sa ating Honda Click na naka 165cc. Yung ginamit po natin, ulitin ko po, is MTK na Black Ball 60mm. So update ko lang po kayo dito sa motor ko. Andito po kami sa DRT. So ito yung motor natin. So far so good po. Wala tayong problema dito sa ating makina. All intact pa rin. Bali, ang natatakbo na po niya ay, check natin dito sa ating speedometer. Bali, ang natatakbo na po natin ay 2,272 kasi itong trip A ko. 272. Bali, nakapangatlong ikot na to. Kasi every 1,000 nagre-reset tong trip A. So far, wala tayong problema dito sa motor natin. Lahat naman okay. Bali, dagdag ko lang din pala mga pare kayo, no? Bali, nagpalit pala tayo ng rim type. Unahan at likuran natin. Binalik ko yung ating rim. So, ang size po nito 130/70, sa harap po 90/80. Bali yung sa harap bala ko palitan ng 100/80 para medyo makapal din. So makita nyo, napakabahal ka na ng gulong natin. Bali ang brand po nito is B-Rubber. Tapos ito, binili ko yung ating JBT na pipe. So ito pa rin yung ating radiator, naka-ali radiator, tapos naka-fuel pressure regulator tayo. So far naman wala tayong mga na-encounter na kahit isang problema, wala po. So napakaganda ng ating pagkakabuild dito sa engine natin. So itong rim set ko mga pare ko, no, bali tubeless to. Ipapakita ko sa inyo sa next video kung paano ko ginawa yung tubeless dito sa ating naka rim set. So ngayon pumunta tayo dito sa pinakaunahan dito sa DRT, basta doon banda sa unahan. I-update ko rin kayo dito sa motor kasi bibilin tayo eh. So tara, let's go. Bali itong motor natin mga pare ko, no, natutuwa lang din ako sa set natin ng Honda Click natin. Wala pa tayong na-encounter na problema. Medyo maganda rin kasi yung pagkakabuo natin. As in, sukat talaga lahat. Yung mga valve lip, yung tama dun sa may piston, meron siyang tamang gap. Tapos yung compression, sinukat ko rin to. Dun lang tayo sa safe. Hindi siya yung pinakamalakas, pero safe to. Hindi siya prone sa sabog. Kasi medyo mababa lang compression nito eh. Mataas lang ng konti sa stock. Tapos maganda pa yung mga clearance. So ngayon tinetesting ko rin dito sa twisties dito sa DRT yung ating bagong gulong tsaka yung rim type natin. Iba talaga kapag malapad yung gulong mo, maganda siya i-banking. Bali siguro papaabutin ko to ng mga 5 to 10,000 kilometers tong set natin bago tayo mag-offer ng kargadong click na naka 60mm na MTK. Kasi mahirap naman na hindi ko pa tested yung pyesa tapos ipapatesting ko na sa inyo. So tayo muna testing kung okay yung ating pyesa. Pag to umabot ng mga 10,000 at wala tayong nakitang problema, goods na goods to. Kasi yung gamit natin dito sa motor natin walwal. Hindi ito yung iniingatan natin. Maano talaga, hato talaga tayo lagi. Ganun yung gamit natin dito sa motor. Bali 2020 pa lang mga pare ko na nakakargadong motor na ako. Pinakauna kong karga naka 62. Sumunod nag 59 ako, tapos 62 ulit, tapos itong 60. So sa experience ko ng kargado, never pa naman ako na siraan ito sa long ride. Lahat ng long ride ko naman kahit pa paano hindi naman tayo pinahiya ng mga motor natin. Siguro sa ngayon kong setup, mas improved to compare dun sa mga dati kong setup ng makina. Kasi mas na-fix ko na yung mga mali kong gawa dati. Yung mga problema na-fix ko na rin. Tulad ng overheat dati, konti takbo lang ng motor ko, overheat, umaapaw yung coolant. Pero ngayon hindi na. Nabiyahe ko na doon ng Isabela, wala akong naging problema na ganon. So yung mga ganun na fix ko na yon. Ang question na lang dito, yung block tsaka yung piston kung gaano to tatagal. Kasi may mga nagsabi mahina daw yung block ng MTK. So titingnan natin kung hanggang ilang kilometers to. Malay nyo next year pa to masira, diba? Di goods na goods itong MTK. Kasi may mga nagsabi sa akin na nag-comment dun sa post ko, sila nga to inaabot ng 5 years. Okay pa yung kanilang block. So ganun katibay daw itong block na to. So depende rin siguro talaga sa nagsisetup. Kasi may iba saglit lang nasira yung piston na ganda loko-loko. So dito lahat i-open ko sa inyo kung ano yung mangyayari dito sa block natin para may idea kayo kung gaano nga ba yung quality nitong MTK. Magiging transparent ako sa inyo. Syempre para na rin sa mga pare kayo natin dyan na nagbabalak magpalit ng ganitong block. Tsaka mura kasi to compare sa ibang brand.
Alam niyo magkano bili ko lang dito? Nasa 1,300. Kapag bibili kayo ng 59 nga lang, sa iba umabot ng 3,200. So nasa kalahati. Wala pang ang kalahati yung presyo Doble, 'di ba? Ganun talaga yung ganun yung presyo nitong block na to. Sulit na sulit. Napakaangas talaga ng daan dito sa DRT, lalo na kapag ganitong maumaga, maaraw. Kita nyo yung ganda dito. Paggabi kasi hindi nyo to masyado ma-appreciate Pero kapag ganito, sarap. Chill lang kayo. Asphalt na asphalt kasi dito, parang kakagawa lang ng ng kalsada. Dito talaga, masarap talaga mag-brake ng motor. Dito, yung pagkabuo ko ng kargado natin na to, dito ko siya binrake in. Paikot dun sa San Miguel, Bulacan. Pag dinire-diretso nyo kasi to, ang labas ito sa May Sibol, San Miguel, Bulacan. So, yun lang mga pare kayo, siguro hanggang dito lang itong video na to. Next video, i-update ko ulit kayo kung ano na status nitong ating kargadong motor, para ma-update ko kayo. So far, 2,275 na kilometers, wala tayong naging problema. Malayo-layo na rin yun So sana umabot tayo hanggang 10,000, 20,000, 30,000 kilometers dito sa block na to. Tsaka kapag nasira naman tong block, mayroon tayong susunod na i-review na block. So antayin nyo lang. Ano rin to, kargadong motor din, bore up, mas malaki dun sa stock. May nakita akong isang block, mura din So mga budget friendly lang yung i-review natin sa inyo, para magkaroon kayo ng idea sa mga pyesa-pyesa, kung magkano, tsaka matibay ba to. Tsaka one time, biyahe ko to ng Nueva Ecija. Totorturing ko yung makina, as in sagad-sagaran talaga yung throttle ko. Actually ngayon nga, medyo hataw ako ngayon Kanina, mahataw-hataw ako kanina. Pag lang may mga gantong kasunod tayo, saka tayo na mabagal. Pag may nakita tayong diretso, hatawin na natin. So yun lang mga pare kayo, siguro hanggang dito lang po ulit yung video natin. Kita kasi po tayo sa next vlog, sa next update natin dito sa status ng Honda Click 165 natin. And thank you!